Layo man sa mga naglalaki ang universidad, ang lalawigan ng Batanes ay may pinakamagandang sistema ng edukasyon. Sa buong Pilipinas po yan. Pero konti lang ang naghihintay na trabaho para sa mga nakapagtatapos. Kaya marami sa kanila sa Maynila o di kaya sa ibang bansa nagpupunta. Narito ang biyaheng totoo ni Tricia Safra. Sa paglipas ng panahon, sa pagbayo ng mga unos, ang lalawigan ng mga ibatan, matatag pa rin at walang pagkupas. Ito ang Batanes, isang probinsyang gustulang ligtas sa pagkakataon at pagbabago. Pero bagamat tila umiinog sa sarili nitong oras ang Batanes, di ito napag-iiwanan pagdating sa edukasyon. Sa katunayan, ang Batanes ang may pinakamagandang sistema ng edukasyon sa buong bansa. Sa nakalipas kasing 7 taon, laging una sa listahan ang Batanes sa basic education. 100% ang enrollment rate mula grade school hanggang high school. Ang graduation rate halos 100% rin. At kung sa ibang probinsya, karaniwan na ang kakulangan sa mga classroom at guro, sa Batanes, walang agawan o siksikan sa mga silid-aralan. Higit din sa sapat ang mga guro. Kaya nga si Lolo Marcelo Ostaliero, nangihinayang dahil di raw ganito ang lagay ng Batanes noong kanyang kapanahunan. Sa edad na 105 taong gulang, siya ang pinakamatandang ibatan ngayon. Ni Minsay, di raw niya naranasang makahawak ng diploma. Ni di nga raw siya nakagraduate ng elementarya. Hindi ako nag-aral mga atas. Hanggang grade 4 lang. Meron naman ka magbasa sumulat. Oo, konti. Kundi. Pero sa kabilang banda ayon kay Lolo, kung nakapagtapos siya noon ng kolehiyo, baka di raw siya naging karpintero. Baka gaya na rin niya ang di mabilang ng kababayan na lumisan para magtrabaho sa labas ng probinsya. Sa loob kasi na mahigit 1 siglong paninirahan ni Lolo sa Batanes, mangilan-ngilan pa rin ang trabaho na maaaring pagpilian dito. Kung may maipagmamalaki man daw si Lolo, isa siya sa mga literal na humulma sa mukha ng Batanes. Sa pamamagitan ng napakarami ng mga bahay at gusaling kanyang tinulungang maitayo dito, gaya ng simbahang ito. Kung gumagawa ng bahay dito yung araw pa. Bahay na ba ito? Ganyan. Yung malaking bahay yan. Oo. Ako yung pinaka-teacher dyan sa kayong simbahan. Ang lokal na pamahalaan, nagsisintimiento. Ang mga may kaalaman at pinag-aralang ibatan, kundi raw kasi nasa Maynila, nasa ibang bansa na. Sir, bakit umaalis ng Batanes yung mga estudyante nating nakakatapos ng kolehiyo? Even in terms of employment, they seek it outside of the province. The carrying capacity and the absorptive capacity of the province is so limited. Everything is limited in the province of Batanes. Nakapako pa rin kasi sa agrikultura ang ekonomiya ng Batanes. Kaya nananatiling mababa rin ang kita ng probinsya. At nakadepende pa rin ang lokal na pamahalaan sa pondong mula sa national government. Sa pinakahuling tala, sa bawat 17 ibatan na college degree holder, isa sa kanila ang ng ibang bansa. Ang resulta, lalo pa raw nababansot ang ekonomiya ng probinsya. One of the problem of the province is brain drain. We need to develop the local industry. Because unless the local industry is developed, walang mapupuntahan yung mga graduates. Kung tutuusin, sinasalamin ng Batanes ang problema ng Pilipinas. Taon-taong tumataas ang bilang ng mga college graduates sa bansa. Pero wala namang sapat na trabaho para sa kanila ang gobyerno. Kakibat nitong problema ang job mismatch o ang di pagtutugma ng mga bakanting trabaho sa larangang kinabibilangan ng mga graduates sa kolehiyo. Kaya nga sa bawat 10 Pilipino ngayon na walang trabaho, 2 ang nakatungtong sa kolehiyo kung di man may hawak ng college diploma. Di tuloy mahirap intindihin kung bakit taon-taon pataas din ang pataas ang bilang ng mga college graduate na sa ibang bansa pinipiling magtrabaho. Sa bawat 100 ng college graduate sa Pilipinas, isa ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung totoo ngang malayo ang nararating sa kaunlaran ng isang bansang malayo rin ang nararating sa karunungan, paano kung iba ang nakikinabang sa dunong ng ating mamamayan? Sa edukasyon, kalusugan, at iba pang mahalagang sektor sa lipunan, umaalingaw-ngaw ang epekto ng nagaganap na brain drain sa Pilipinas.
Di matatawaran ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa edukasyon, isang pandaigdigang karapatan na nakaukit pa mismo sa ating konstitusyon. Kaya nga sa kabila ng malaking kontribusyon ng mga gaya ni Lolo Marcelo sa lipunan, hanggang ngayon, ang pangarap niya, makapagtapos man lang sa pag-aaral ang kanyang mga apo. Pero kayo gusto niyo silang pag-aralin pa? Oo, wala pang gasto sa pag-aaral ng mga eskwela. Ako si Tricia Zafra. At ito ang aking biyaheng totoo